Good morning guys. It's Monday. Pero ngayon guys, pupunta ako ng Hyundai. Meron lang kasing papalitan yung backup camera ko. So, nag-email lang sa akin naman yung Hyundai. Merong recall daw yung aking back camera. Pero wala naman problema dun sa dashboard ko, no? Or dun sa info system ko. Pasok na natin itong bulinggit. Lapit pa yung camera ko. So anyway guys, ulitin ko yung sinasabi ko nga pala. Ayan. So bali, nag-mail sa akin yung dealership ko ng Hyundai dito sa, saan nga ba yan? Sa Glendale. Ayun, kalimutan ko. Wait, sorry. Sa Glendale. Ayan, email sila sa akin. Tapos sabi nila, meron nga daw recall yung back camera ko. Pero dito naman sa info system ko, wala namang problema, oh. 'Di ba? Ayan, so sabi nila papalitan daw nila, pero wala namang bayad yun guys, no. Cleaner ko siya. Libre naman daw. Pero ang galing nga, at least pag may mga konting issue na ganyan, pinapalitan nila. So hindi ko rin alam bakit, kasi nga wala naman ako napapansing problema talaga dito. Okay naman, pero syempre grinab ko na dahil libre lang din naman yun. Tapos yun nga, nagpa-schedule ako ngayong Monday kasi nga Tuesday may swimming si Zion. So Monday na lang yung pinili ko para walang problema. Tsaka after na to, sabi ko stay na lang din kami doon, hintayin ko na lang siguro mga 1 or 2 hours lang naman yan, kaysa umuwi pa kami dito das susunduin. Ang kagandahan lang din doon sa kanila guys, halimbawa gusto mong umuwi, ihatid ka nila tapos susunduin ka rin nila pagkatapos na yung kotse mo. Ayan. So okay yung service dito sa aking dealership sa Glendale nga Hyundai. Wala akong nagiging problema. Tsaka ang bait ng mga staff doon, maasikaso sila. Ayan. So alright, so yun, biyahe muna tayo guys, then kwentuhan ulit tayo mamaya. Ayan, dito na tayo sa Hyundai guys, so wait na lang tayo. Hindi ko alam kung gaano katagal ito, no? Pero lagyan natin 2 hours. Sana nga wala masyadong nakapila. Ang ganda ng Palisade, oh. Ibang klase ng Palisade ngayon, no? Wow, parang sporty yung dating niya, oh. Mugs pa lang, ganda. Yung loob, ganda ng loob talaga, oh. Siguro ito yung bagong model ng siguro 2026 or ibang klase siya, oh. Ganda. Wow. Oh, captain seat pa siya. Ayan guys, oh, captain seat. Ganda. Wow. Parang wala na siyang saan ang na to, cambio. Wala na. Nandito. Nandito siya. Okay, ganda. Iba yung looks niya kumpara sa dati. Oh. Pang trail ata ito, eh. Ganda. Nice. Yan, tapos si Zion lagi pagka nandito kami lagi nandito naglalaro. You wanna play? Sit ka. You go, sit. Sit ka lang dyan. Okay, sit tayo. Sit. Yeah. Ayan, so hindi natin alam kung gaano katagal to, no? Pero okay lang naman, kaysa umuwi pa tayo. Then after nga na to, balak namin maglibot na lang ni Zion. Tapos hintayin na lang namin sa Emma. Kasi alas 12 to guys, itong aking schedule dito. So palagay mo ng 2 hours. So alas 2. Tapos ikot-ikot lang ng konti. Gaya ng dati, ng last week, ganoon lang din naman yung ginagawa namin ni Zion. Tapos sunduin na sa Emma. Tapos di ko lang alam kung mamasyal pa kami mamaya. Kasi normally guys, pagka ganitong off ko talaga, as much as possible, lumalabas kami na Emma. Pero tamang malling lang, ganyan, lakad-lakad. Kasi minsan nakakainip din sa bahay guys pagka nandun lang tayo, no? Kaya lubos-lubosin natin yung ganitong weather. Kasi pagdating ng winter talaga, yan ang malabo na kaming lumabas siguro ng siguro bihira na lang, siguro mag-grocery na lang. Ayan, so ganun yung magiging setup natin pag winter na, kaya
hanggat maaari talaga. Nilulubos-lubos namin yung summer at saka fall. Yan. Speaking of fall guys, ewan ko kung nakikita nyo dito sa labas, no? Yung mga yung mga dahon, yan, naninilaw na. Ayan, so magbabagsakan na yan. Ayan. So yun. So laro-laro lang tayo, na? Manigay lang. Look at that. Vlog. What? Play ka lang dyan, sige. So yun guys, may ito yung bagong Santa Fe, no? Yung parang box type siya. Ayan. Pero ang ganda ng loob. Ganda ng interior niya. Grabe, no? Tapos white pa yung upuan mo. Tapos captain seat din. Ganda. Ang naayawan ko lang talaga dito guys sa bagong Santa Fe. Para sa akin lang naman yung naging box type siya. Close mo yung door sa'yo. Yung hands mo. Ako na. Yan, ito yung hindi ko nagustuhan dito. Pero ang laki. Humaba siya. Ganda yan. Ayos din no? Yeah. So bali guys, katatapos lang natin so umabot kami ng 1.5 oras dito sa paghihintay sa aking dealer. So based dun sa nakita kong resibo kanina guys, yung rear view camera, so pinalitan nila, so, nakakahalaga siya ng $292. Pero wala akong binayaran. Nakita ko lang doon sa resibo. So ito kasi wala na zero na yung binayaran ko dito Kumbaga zero yung nakalagay. Ayan. Yun ang maganda guys kapag may warranty, di ba? Yung sasakyan natin. Kasi ang napalitan na dito dati yung sa washer ko, yung reserve one ng washer ko, nagkaroon ng bitak. So nadidrain yung every time na maglalagay ako ng fluid washer ko, nauubos yung laman. So pinalitan din nila yon. Parang 1 year, after 1 year nun nagkaroon nga ng problema. So yun, tinawag ko lang dito, tapos pinalitan naman nila agad. So pero yun, parang umorder pa sila, parang kasi every time na talaga ako dito guys, kailangan tatawagan mo muna kasi mahirap din pagka mag-walk-in ka tapos pababalikin ka lang. Kaya mas maganda magpapabook ka muna ng appointment, tapos sasabihin mo kung ganito yung problema, then in order muna nila yon, then sa kanila ako ini-schedule. Then after naman ito namang sumunod na to, ito yung rear view nga, tumawag sila mismo sa akin. Hindi ko alam paano nila na detect na may may mga problema na ganyan, kasi ewan ko, parang siguro nakakonect to sa system nila, ganun. Hindi ko sure. Basta bigla na lang silang tumawag sa akin na yun nga daw may problema raw yung rear view ko, kaya pinalitan nila. Ayan. So yun talaga guys, maganda kapag under warranty pa yung sasakyan nyo, kahit anong problema. Parang 5 years ata tong covered tong sasakyan ko, tapos ina-extend pa namin ni Emma ng another 2 years. Tapos para kung ano man yung maging problema, makina man yan or kung ano man, like tulad niya mga nangyari sa akin, so sagot nila. So wala akong binabayaran talaga. Ang binabayaran ko lang dito is yung pag-change oil ko. Ayan. Kaya maganda rin guys, pagka kumuha ng sasakyan, yung talaga yung bago, ganyan. Ayan. Basta kaya ng budget syempre. Pero kung naman, kahit naman second hand, wala naman problema. Pwede rin naman basta maalaga yung yung pinagbilhan nyo, 'di ba? Ang importante kasi talaga dito guys, syempre yung change oil ng makina, ganyan. Tsaka depende rin sa may-ari, 'di ba? May mga may-ari na syempre na hindi masyado maalaga sa sasakyan, pero meron din namang mga maalaga sa sasakyan, which is kaya kailangan pag bibili tayo ng second hand, yung talagang kung di man tayo marunong tumingin ng sasakyan, at least magdala tayo ng kakilala. Katulad ng barkada ko si Julius, marunong siya sa sasakyan. So siya yung dinala ko nung bumili tayo ng second hand pa. So far naman, ang naging problema ko lang doon sa journey na yon, yung nung winter time, so hindi nag-start siya.
So, nalimutan ko kasi i-plug yun guys sa sa saksakan kasi nga yung heater nun kailangan nakasaksak siya. So, nawala sa isip ko, biglang nag-minus 40 ata that time. So, hindi umanda rin sa sasakyan ko. Yun lang naman yung naging problema na, pero yung makina wala. Yan. Kaya after nun, nung medyo feeling namin kaya naman na namin ni Emma kumuha ng sasakyan, so nag-decide kami na bago na. No. So wala namang problema kahit second hand yung bili natin or yung bago or yung pre-owned, mga ganyan. Basta kailangan alagaan lang din natin sa sasakyan natin. Alright? So mamaya ulit guys at maglilibot muna kami ni Zion siguro dito sa Chinook Mall ulit. No? So yun yung medyo masarap puntahan lang kahit paikot-ikot ka lang. So yeah, window shopping lang ulit ha. Right Zion? Okay, so see you ulit guys mamaya. Ayan nasundo na ako. Sa wakas? Yes naman, may sundo tayo. Natapos din ang paghihintay namin ni Zion. Oo, kasi sabi ko naman kay Alvin, pwede naman sila mauna. Hindi, okay lang. Siya lang naman kami ni Zion. Napunta kami ng Super Beans. Ayan. Tapos may bagong bukas na katabi ng Super Beans, yung super... Lahat na lang ng super. Super great ba yun? Super Super Saiyan. deal. Super deal. Ayun. Pumasok ka? Sister company daw nila. Oh, nice. So, may mga great deals doon for sure. Pero, yan. Hopefully next time naman ako yung makapunta ng Goodwill or whatever to check some items. Pero kasi ngayon, pag Christmas items yung hanapin mo, wala pa. Wala, tumingin din ako ng Christmas light. Wala pa rin. Kasi hanggang ngayon, wala pang Christmas balls at Christmas decor at Christmas tree namin. So, maybe soon. Yan. So, anyway, I think meron kayo pinagkukwentuhan nila Alwin kanina. Kaya nabanggit ko lang yung about, syempre dito sa sakyan natin na yun nga, yung under warranty lahat ng mga pinapalitan ngayon. So, wala kang ginastos? Wala. Anong ginawa? Tinanggal Pinalitan lang nila yung backup camera. So, may recall? Ni-recall yung unit? Yep. Kasi daw may error or may something wrong sa back camera. Sabi wala nila. Wala naman akong nakikita sa info system ko na may error. Na-receive namin yung email na yun. Tapos sabi nga, we are recalling the units. Akala ko yung whole unit. Yung pala, pinapabalik nga yung unit para palitan nila yung camera. Kasi something wrong. Siguro dito sa model natin. Sa model na yun. Pero wala naman kami na-observe. Yeah, wala naman. So, just to be sure, pinalitan nila. And yun nga, wala naman binayaran. Yeah, pero nakita ko nga yung resibo, 292. 292 pero hindi ako naman. pinagbayad. So, handle na yon ng dealer. Kasi nga, sila ang nagwa-warrant na working and walang problem itong camera. But still, yun nga, since may nakitang study or report na may mga, sira, yung ganitong kinabit sa model ay pinalitan nila lahat. Yes. Ayan. So, anyway, yun yung kagandahan kapag yun nga, galing sa dealership or financed yung car. Pero, eto guys, kung pag-uusapan ay pagkuha ng sasakyan ngayon, bago ba or second hand, kung ako mag-a-add, yan, kunwari, di ba may car na si Alwin, ako maghanap lang talaga ako ng second hand. Kasi, syempre, there will come a time na kailangan ko na talaga mag-drive on my own, hindi na kailangan susunduin. Pero syempre, it comes with financial readiness and syempre confidence ko. So, since kakakuha lang namin ng bahay, ayokong sunod-sunod yung gasto. So, as of the moment, kaya pa, but looking in the future, yan, pag kukuha kami ng car, yung additional car for me, second hand na lang. And, kunwari, kung may magtatanong naman, what do you advise? Or yung tingin namin, yan, kung kanwari babalik kami bilang newcomer. Yes, yan yung maganda pag-usapan natin. Kukuha ba kami ng brand new or second hand? So, kung newcomer ulit kami kung yun yung tatanungin tapos sa amin. Tapos ganito yung sitwasyon? Ganito yung sitwasyon sa Canada. Siguro second hand lang muna tayo. Second hand lang talaga. Which is yun din naman yung ginawa namin nung una talaga. Second hand ang kukunin natin hanggat hindi tayo makakuha ng like sure na pathway or hindi tayo ma-PR. So, kung hindi pa sure ang status natin, better, yan, I think lalo na sa panahon ngayon na second hand. So, wala naman guys pumipigil. Ayan. And as of now naman, allowed pa rin ang mga temporary residents, whether worker ka or international student, you can still
buy a new or brand new vehicle dito pero, sa Canada. Yeah, pero iba naman ang ginagawa nila, baby. Like sabihin na natin yung ibang kaibigan natin, lease yung ginagawa nila. Oo, yung iba para lease if ever na hindi nga sila ma-PR, at least pwede nila ibalik yung ano nila, yung sasakyan nila. Yan. Pero yung iba, ayan, brand new talaga kasi for the safety daw, syempre ng family, totoo naman yun, para hindi ka na, lalo na kung hindi ka maalam sa pag-check ng sasakyan na mabibili mo na lang kung saan, sa marketplace or whatever. So, for the peace of mind, brand new. Pero, yun nga, kung kami yung tatanungin, second hand na. Yung parang aatras na talaga kami dahil nga nakikita na natin yung sitwasyon ngayon na ang daming hindi talaga na kakakuha ng pathway. So, yun lang naman no, yung may share natin. Kasi may mga, hindi naman personally kilala, friends of friends na talaga na nahihirapan ngayon ituloy yung mga brand new cars or finance cars kasi nagbabalak na rin umuwi. Yung mga ganon kasi not sure na sa status at nga nagkakahigpitan ngayon. So, yan, kung kami lang yung tatanungin talaga. So, praise God na lang talaga na, 'di ba, naging okay yung status natin dito sa Canada, pero syempre malaking problema din sa amin 'yun kung kunwari, 'di ba, maging tagilid tayo or whatever kasi sa amin ang financing nito 7 years. So, you don't know, many things can happen talaga. Ang taas pa ng interest. Ngayon medyo bumaba yung interest ngayon eh. Oo, pero nagmahal yung cars, baby, kasi sa tariff. Yan, kaya may kakilala rin kami na nagmadaling bumili before the implementation ng tariff kasi sobrang laki daw ng i-jump ng presyo ng car na gusto niya. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng pananaw, 'di ba? Pwedeng sabihin natin brand new kasi nga wala tayong sakit sa ulo. Yun naman talaga maganda guys, pagbago talaga yung bibili natin. Oo, kahit na hindi pa sure status, okay lang. So, personal decision nyo yun. As long as you have a plan afterwards, kung di ba magkagipitan at hindi maging okay yung permit or status, ano yung plan nyo kung in case no, uuwi. So, yun lang naman talaga yung tatakbo talaga sa ating mind in case magkaroon ng problema later on. So, yun lang guys naman ang ating maidadagdag regarding sa mga kotse-kotse. And I think meron kaming interview with Supervisor Ate Mary Ann Malaka ng Honda TNT. So, meron tayong naging questions dyan, pati na rin nga in case hindi mo na alam kung paano babayaran or itutuloy ang pagbabayad sa iyong sasakyan, meron ding sagot dyan si Ate Mary Ann. So, you can just visit yung previous video namin doon. Alright, so I think tatapusin ko na muna itong video na to habang kami ay nata-traffic. So guys, ayun nga, syempre rush hour. Ako sinundo ni Alvin, pero yan, uwian na talaga. So okay lang yan. Okay lang. Reasonable amount. Hindi na tayo nagmamadali. Yan. Pero guys, syempre medyo malayo na tayo, deeper south. 22 minutes pa ang ating biyahe. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!